Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ano yun? Panaginip. Napahawak ako sa aking labi at muling ipinikit ang aking mga mata. Para namnamin ang halik sa panaginip ko. Bakit parang totoo? Muli kong iminulat ang aking mata. No ba yan, nagiging? Makamundo na talaga ang utak ko. Hanggang sa panaginip kung ano. Ano na ang naimagine ko? Tumagilid ako, nakita ko si Gray na nakatayo at nakaharap sa may bintana habang nakapamulsa. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya kitang gising na ako. Kanina pa ba siya dito? Nakita ko siyang pumihit kaya muli kong pumikit. Narinig ko ang mga hakbang niya. Akala ko ay lalabas na siya ng silid pero ang mga hakbang niya ay parang papalapit sa akin. Nagtatalo tuloy ang isip ko kung mumulat na ba ako o hindi. Kaso, naramdaman ko na lang ang paglubog ng kama sa gilid ko kaya kahit hindi ko nakikita ay alam kong umupo sa tabi ko si Gray. Bakit ba kasi nagtutulog-tulugan pa ako? Hindi ko pala kayang panindigan, imumulat ko na sana ang aking mga mata nang maramdaman ko ang labi niya. Kaparehong-kapreho nung gumising. Sa akin kanina. Mainit, malambot at matamis. Lalo tuloy akong napapik. Patuloy lang siya sa paghalik nang maramdaman ako ang pagdapo ng palad niya sa isa kong dibdib sabay pisil ng may konting diin kaya. Bigla akong napamulat. Mukha agad ni Gray ang bumungad. Mabilis ko siyang itinulak at mabilis din akong tumayo sa labas ng kamna. Anong ginagawa mo, bulalas ko? Pilyo siyang ngumiti. Nagtutulog-tulugan ka pa halata namang gising ka, gumagalaw. Galaw pa yung pilik mata mo, anitong hindi mawala-wala ang ngiti. Napakibot ang bibig ko. Hindi ako nagtutulog-tulugan no. Tulog talaga ako. Ginising mo. Lang ni. Tumayo si Gray at nagkibit balikat. Okay sinabi mo pero pansin ko, hindi mo ako binato ng unan. Ngayon, anitong nakaangat ang sulok ng labi. Hindi ako nakaimik. May gusto ka na sa akin, ayaw mo lang aminin, dugtong pa niya. 0-0, may gusto ako sa'yo. Gusto ko yung pera mo, sabi ko dito. Hindi niya pinansin ang sinabi ko sa halip ay pinasadahan niya ako. Nang tingin. Naligo ka ba? Tanong nito. Bigla ko tuloy na alala ang text message niya na may gagawin daw. Kaming dalawa. Napakross tuloy ang dalawang braso ko sa tapat ng aking dibdib. Hindi pa, kaya mabaho pa rin ako, sabi ko para ma-turn off siya at huwag niyang ituloy ang binabalak niya. Bahala ka, wala naman akong pakialam kahit hindi ka maligo. Ikaw naman itong mga ngamoy, natatawang sabi ni Gray. Magbihis ka, para makaalis na tayo, sabi pa nito. Aalis tayo, nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi ba't nag-text ako sa'yo na may gagawin tayo? Kakain tayo sa labas. Day off ko bukas kaya kahit gabihin tayo ng uwi, ayos lang ki. Nito. Sus, yun lang pala. Kung ano-ano na ang pumasok sa isip ko. Kainis. Nag-isip tuloy ako ng kung ano-ano. Nainis tuloy ako sa kanya. Alam. Kung magulong magsulat ang mga doktor pero pati ba Narman sa text. Niya magulo pa rin. Ayusin mo kasi ang pagte-text mo. Ang sabi mo kasi may gagawin. Tayo kaya pinaliligo mo ako. Lalabas lang pala ang simple-simple. Hindi pa masabi ng tama, inis na sabi ko. Saka ako naglakad papuntang closet para kumuha ng maisusuot. Nahinto ako sa ginagawa nang bigla siyang tumahimik at napasin ko. Sa sulok ng mga mata ko na nakamasid siya sa akin. Nang lingunin ko, siya ay nakatingin nga talaga ito sa akin. Taka ko siyang tiningnan. Bakit? Ano bang iniisip mong gagawin natin? Naniningkit ang mga matang nito. Namilog ang aking mga mata nang ma-realized ang mga huling sinabi ko. Bakit ba pagdating sa kanya, nag-shutdown ang utak ko? Humalukip-kip si Gray at nagsalita. Pwede namang wag na tayong umalis kung yun ang gusto mo. Ikaw na lang ang kakainin. Labas na, magbibihis ako, putol ko sa sasabihin pa niya. Naglakad si Gray palapit sa sofa at naupo. Magbihis ka na, wag mo akong intindihin, anito sabay tingin sa
Magazine na nahagip niya. Mapakla ko siyang tiningnan pero sinalubong niya ang aking tingin. At nagtanong, "O ano? Magbibihis ka lang, bakit kailangan ko pang lumabas?" Sa halip na makipagtalo sa kanya ay nagpunta na lang ako sa banyo. Para dun magpalit ng jeans at blouse. Inayos ko rin ang aking sarili. Nagpulbos din ako ng konting lip tint at itinali ang buhok. Paglabas ko ay nakaupo pa rin si Gray sa sofa. Tumayo ito nang makita ko sa kangumiti. Kit sinabi niyang kakain lang kami sa labas ay nagdududa na talaga ako sa kanya dahil may kakaiba sa ngiti. Niya. Let's go, anito na parang inip na. Naglakad ako palapit sa pintuan pero sinalubong niya ako. Hinagip niya ang kamay ko kagaya ng palagi naman itong ginagawa. Pero, lately, simula nung graduation ko tuwing hahawakan niya ako ay parang may gumagapang sa akin na hindi ko maintindihan kung ano. Kagaya ngayon. Para akong nakuryente kaya mabilis akong kumalas. Nagtataka na naman siyang napatingin sa akin. O bakit, tanong nito. Akmang hahawakan niya muli ang kamay ko pero napaiwas ako. Muli na naman siyang napatingin sa akin na tila nagtataka ulit. Tapos ay unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito. Kinikilig ka sa hawak ko no, naniningkit ang mga matang tumitig. Sa akin. Namilog ulit ang mga mata ko at mabilis na nag-isip ng isasagot. Hindi no. Ang init-init tapos gusto mo palaging nakahawak ki. Sus, ngayon ka lang nagreklamo, palagi ko naman yang ginagawa sa'yo, anito saka nagsimulang humakbang papuntang pintuan. Tiyete, ayaw pa kasing umamin, mahinang anito na. Pakinig ko naman. Sinundan ko siya at saka hinawakan ang kamay niya. Pinisil at inangat ko pa ang mga kamay namin para ipakita sa kanyang. Baliwala lang sa akin na hawakan siya. O ayan, kung gusto mo, ikis ko pa lakas loob na sabi ko para ipakitang mali ang ibinibintang niya. Pero natamin ako nang walang sabi niyang halikan ang likod ng kamay ko. Wala na siyang sinabi pa, basta nagpatuloy lang ito sa paglalakad ng hindi binibitawan ang kamay ko habang wala akong karekla-reklamong sumunod sa kanya. Kinakabahan ako na medyo excited. Ngayon lang kasi kami lalabas ng kami lang. Date ba ito? Lihim akong kinilig nang maisip yun. Hindi ko alam na sa bar niya pala ako dadalhin. Social dito, hindi ito yung bar na maingay. May music din dito pero hindi yung masakit sa tenga. Jazz music ang naririnig ko at ang ilaw hindi malikot at masakit sa mata. Dinala niya ako sa isang private table kung saan mas tahimik. Napaigtad ako ng bahagyang maramdaman ang labi niya sa gilid ng aking tenga nang bumulong siya. You like it? Tanong niya. Tumango lang ako at tipid nang umiti sa kanaupo. Naupo siya at tumabi sa akin. Agad kaming nilapitan ng waiter. Ako ang unang nagbigay ng order at pinili yung mukhang pinakamasarap sa lahat. Kasunod ay siya naman. Okay na sana pero napatingin ako sa kanya nang sa bibig niyang wine for two, para sa akin ba yung isa? Nagtataka akong tumingin sa kanya, kinindatan lang niya ako. Unti-unti namumuo ang kaba sa dibdib ko, pakiramdam ko ay may iniisip talaga siyang kung ano. Lalo na sa kung paano siya tumingin sa akin ngayon. Bakit may pa-wine? Basta ang alam ko, pag may alak, may balak. Hindi ako nagpahalata. Kung akala niya ay malalasing niya ako, nagkakamali siya. Hinding-hindi ko iinumin ang wine na ibibigay niya. Nang dumating ang pagkain at wine, yung pagkain lang ang pinansin ko. Care for a dance, yaya ni Gray nang makita niyang tapos na akong kumain. Ha? Nahihiya ako, mahinang sabi ko. Dati naman wala akong pakialam kahit mukhang tanga ang mga dance step ko. Relax, no one's watching, nakangiting sabi niya. Hindi ko na alam kung paano niya ako nahatak sa gitna ng dance floor na hindi man lang tumatanggi. Basta ang alam ko, nang lumapat na ang isang kamay niya sa bewang ko, nawala na ako sa sarili ko at napahawak na lang sa tapat ng dibdib niya. Nang tumingala ako, saka ko lang nakita ang lalim ng tingin niya. Sa akin. Umiwas agad ang mga mata ko. Kasunod nun ay dumampi sa pisngi ko ang gilid ng kanyang mukha nang yumuko siya. Tell me. Wala ka ba talagang nararamdaman para sa akin? Bulong niya habang sumasayaw kami.
Wala, tanggi ko pero parang hirap na hirap akong bigkasin yun. Okay, yun lang ang sabi niya at nagpatuloy kami sa pagsayaw. Nang matapos ang tugtog ay bumalik kami sa upuan, ilang sandali pa ay dumating ang waiter na may dalang tray na mailamang pagkain. Nang ilapag niya ito sa table ay natakam agad ako at kahit busog ay agad ko itong tinikman. Ang sarap, sabi ko kay Gray. Umiti ito nang makita ang reaksyon ko. That's beef tenderloin bites with balsamic glaze, Anito. Kumuha ako na isa pa, pero bago ko pa maisubo yun ay pinigilan niya ang kamay ko. Pair it with one sip of wine. Trust me, you'll like it, Anito at inabot sa akin ang baso ng wine na hindi ko pa nagagalaw. Kiyahe. Sige na nga, isa lang naman eh. At nang subukan ko, tama nga si Gray, napakasarap nga. Rich and savory. Told you, nakangiting sabi ni Gray nang makita niya ang reaksyon ko. Tiyes iitagain, mas masarap siya sa pangalawang subo, ani Gray at siya na mismo ang nagsubo ng beef bites sa akin na hindi ko tinanggihan, pakway inabot muli sa akin ang wine para inumin ko. Tinanggap ko ulit yun at nasarapan talaga ako. Mas sumasarap pa nga siya. Don't be heavy, para sa'yo talaga yan, anya na hindi inaalis ang tingin sa akin. Hindi ko na namalayan kung ilang beses ko yung tinikman. At sa bawat subo ko ng beef bites, ay siya rin sip ko sa wine. Hindi ko na namalayang naubos ko na ang laman ng buong baso. Nang tumunghay ako ay ang gwapo at nakangiting mukha ni Gray ang nasilayan ko. Yun ang huling naaalala ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nung una ay nasilaw pa ako dahil sa liwanag na tila nang gagaling sa sikat ng araw. Muli kong ipinikit ang mga mata ko habang napahawak pa ako sa aking ulo. Hindi naman masakit pero medyo mabigat. Ano bang nangyari? Nga pala, nasa bar kami kagabi. Huli kong naaalala ay ang gwapong mukha ni Gray na nakangiti sa akin. Pagkatapos nun ay wala na dahil ba yun sa wine na ininom ko. Shit! Nalasing ako. Naisahan niya ako. Bigla tuloy akong napamulat. Si Gray, anong ginawa niya sa akin? May nangyari ba sa amin? Napaupo ako at mabilis kong kinapa ang sarili. Pinakiramdaman ang aking buong katawan. Walaan man akong nararamdamang sakit o bigat ng katawan. Nang yumuko ako, napansin kong nakapantulog na ako. Napapikit ako ng mariin. Binihisan na naman ako ni Gray. Napasabunot tuloy ako ng buhok. Haay, nakakahiya, sambit ko at nagmulat ng mata. Muntik na akong mapasigaw nang makita ko ang isang bulto na nakaupo sa recliner, walang iba kundi si Gray. Komportableng-komportable ito sa kanyang pagkakaupo, habang maaliwalas ang mukhang nakatingin sa akin, pagkatapos ay humigop ng kape mula sa hawak nitong tasa. Ko kagabi. Sa video ay saka palang nakita ang mukha ni Gray dahil hinila ko siya sa kwelyo palapit sa akin. Tapos ay hinaplos ko ang kanyang mukha habang titig na titig sa kanya. Ang tangos ng ilong mo, ang ganda-ganda ng mga mata mo. Pinagpala ka namang masyado. Lahat ng anggulo, grabe, sobrang gwapo. Walang pangit na anggulo, sabi ko sa video habang pinihit-pihit pa ang kanyang mukha para pakatitigan lahat ng anggulo. Habang si Gray naman ay hinahayaan lang ako na lamutakin ang kanyang mukha na parang nagmamasalang ng tinapay. Ang hindi ko kinaya sa lahat ay nang haplusin ko ang kanyang labi. Ang lips mo, yung lips na yan, haay. Parang ang sarap halikan. Pinisil-pisil ko pa ang gilid ng labi niya kaya tumulis ito. Habang ang isang kamay ko ay malambing na hinaplos ang kanyang pisngi. Pogi, pwede ba, akin ka na lang? Pagkatapos kong panooring ang nakakahiyang pinagagagwa ko sa video ay muling bumukas ang kortina kaya muling lumiwanag. Kaya kitang-kita ko na ngayon si Gray sa pwesto nito ng ngiting-ngiti. Ngiting tagumpay, samantalang ako naman ay parang matutunaw na dahil sa sobrang kahihiyan. Parang gusto ko nang lamunin ako ng lupa sa mga oras na ito. Nakakahiya yung mga pinagagagawa at mga sinabi ko sa video. Nag-error at nag-loading na naman ang utak ko dahil sa lalaking ito. Marahang tumayo si Gray at kampanting naglakad palapit sa akin. Ano, itatanggi mo pa ba? Tanong nito habang nakaangat pa rin ang isang sulok ng labi nito. Huminto siya sa paghakbang nang nasa tapat ko na siya sa gilid ng kama. Wala na, bistado na niya ako. Para lang akong tanga kung ededeni ko lang, ano naman niya yun? Crush lang naman yun mawawala din yun, sabi ko na kunwari ay hindi affected, saka bumangon na at umaos sa kama.
Okay, sinabi mo eh. Ani Gray at isa-isa nang niligpit ang mga kalat na ginanit sa pa-surprise video niya. Saglit itong huminto sa kanyang ginagawa at nilingon ako. Pero tandaan mo, first love never dies, Anito. Pagkakakong natawa. Anong first love ang pinagsasasabi niya? Masyado siyang confident para crush lang nanan. Hinarap ko siya para itamna ang kanyang sinabi. Pero nang makita kong nakatingin pa rin siya sa akin, ay pinamulahan agad ako ng mukha. Hindi ko masalubong ang kanyang mga mata. Nahihiya ako dahil alam na niya ang nararamdaman ko. Nakita ko siyang ngumiti. Nabalisa ako nang makitang palapit siya. Diyan ka lang, saway ko sa kanya na nakastop sign pa ang kamay ko. Pero hindi siya nakinig at tuloy pa rin siya sa paghakbang kaya lalo akong natuliro. Sabing diyan ka lang eh. Pag di ka tumigil, break na tayo, mariing bigkas ko. Mukhang gumana yung sinabi ko dahil bigla siyang pumreno sa paghakbang at labas sa ilong na napatawa. Tumingin siya sa mukha ko pagkway umiiling-iling itong tumalikod ulit at bumalik sa projector niya para ligpitin. For your information, may first love na ako no, mas gwapo pa kesa sayo, taas noong sabi ko. Nilingon niya ako at kumunot ang noo. Sino, si Jeff? Ako nga ang ipinalit mo dun, tumawa pa ito na nakakaloko. Hindi si Jeff. Nasa ibang bansa busy. Kaya kay Jeff na lang napunta ang atensyon ko, paliwanag ko. Hindi ako naniniwala sa'yo, anito na sa kanyang mga gamit nakatingin. Di wag kang maniwala, sabi ko at naglakad na para magtungo sa banyo. Napahinto ako nang marinig ko siyang nagsalita. Anong pangalan, tanong niya. Wala ka na dun, sagot ko. Akala ko ay titigil na siya pero nagtanong ulit siya. Anong ang pangalan, anitong may diin na ngayon? Jungkook, sagot ko. Si Jungkook yung member ng co-op group na Gigit. Yung crush na crush ko, bukod sa magaling siyang kumanta't sumayaw, sobrang gwapo pa. Narinig ko ang tila labas sa ilong na tawa ni Gray. Pangalan pa lang, ang bantot na, anito. Napairap tuloy ako. Baka pag nakita mo siya, kainin mo yung sinabi mo, sabi ko. Patingin ang picture, wika ni Gray. Yun lang pala sabi ko at lumingalinga para hanapin kung saan niya nilagay ang bag na dala ko kagabi. Nasa loob kasi nun ang cellphone ko. At ang wallpaper ng cellphone ko ay ang edited picture namin ni Jungkook na magkasarna at parang totoong-totoo. Yun yung ginawa ni Santi sa API para sa akin. Kaso nang hawakan ko ang cellphone ko, naka-off ito, drain na ang battery. Disappointed akong humarap kay Gray. Wala, lobat sabi ko na lang. Tumawa si Gray. Ang sabihin mo, wala talaga, tumatawang sabi ni Gray habang nailing. Hayaan mo pag nabuhay ulit ang cellphone ko, ipapakita ko sa'yo. Para makita mo kung gaano kami ka-close. Kung hindi lang siya umuwi sa Korea, baka kami na, pagsisinungalin ko pa. Mahinang natawa si Gray, mukhang hindi binili ang kwento ko. Kahit totoo pa yung sinasabi mo, picture lang yan. Yung sakin, etong video, ani Gray at ipinakita pa sa akin ang cellphone niya. At pe-play ko to sa next birthday party mo. Invite mo lahat ng mga kaibigan mo at anito, hindi ko alam kung nagbibiro ba siya pero kinabahan ko. Wala namang masama kung crush mo ko. Ikakasal na nga tayo diba, dugtong pa nito. Masama dahil babaero ka. At ipinapangako ko sa'yo na mawawala din itong nararamdaman ko. Mabilis namang kalimutan niyang mga kagaya mo, muli na siyang natawa. Okay, good luck sa'yo, anito. Mukhang tapos na ito at hawak ang projector na naglakad para tunguhin ang pintuan. Nilingon muna niya ako saglit. Isa pa, hindi ako babaero. Sila lang itong lumalapit sa akin, pinagbigyan ko lang sila at kahit kailan hindi ako ang nanuyo. Isang babae lang ang hinabol ko. Nagpanting ang tenga ko dahil sa sinabi niya. At talagang ipinagmalaki pa sa akin ang babae niya. Di wow na lang sa kanya. Go, habulin mo pa. Wala naman akong pakialam dahil sa isang linggo hindi na kita gusto, inis kong sabi. Porke alam na niya ang nararamdaman ko, kayang-kaya na niyang sabihin ang gusto niya. Hindi naman nagsalita si Gray at tumingin lang ito sa akin, tapos maya-maya pa ay napailing. Akala ko pa namnan matalino ka, anitong nakatingin sa akin at binuksan ang pintuan, sa katuluyan ng umalis. Tinuktukan ko ang aking sarili nang mag-isa na lang ako. Ang tanga mo, Gigi, sita ko sa aking sarili. Sabi ng wag iinom Alam ko nang may gagawin siyang hindi maganda,
kung bakit ba nauto pa rin ako. Genius din kaya si Gray? Naitanong kong bigla sa sarili ko. Nang tumingin ako sa orasan na nasa dingding, saka ko lang nalaman na sobrang tanghali na pala. Dinampot ko ulit ang cellphone ko at chinarge yun. Tapos ay dumiretso na ako sa banyo para mag-shower. Sobrang tagal ko sa loob habang iniisip kung paano ko pakikiharapan si Gray. Sigurado akong pagtatawanan lang niya ako kaya dapat ko yung paghandaan para hindi ako mapahiya. Pasado 12 noon na nang lumabas ako ng banyo. Wala si Gray, akala ko pa naman ay makikita ko siya dahil ugali niyang bigla na lang sumusulpot sa kwarto ko. Narinig kong kumulo ang aking tiyan. Medyo nagugutom na ako. Si Gray kaya? Hihintayin ko ba siya para sabay kaming kumain? Pero dapat andito na yun ngayon, magyayaya sa dining area. Napatingin ako sa cellphone ko. Inalis ko ito sa pagkaka-charge at sa kabinuhay. Bumungad ang picture naming dalawa ni Jungkook. Ang galing, kung titingnan mo ay para talagang totoong-totoo, para din kaming magjowa rito. Napangiti ako. Makikita ng Gray na yan. Alam kong wala siyang social media account, kaya sigurado akong hindi niya kilala si Jungkook. Nag-pop up ang notification ng isang text message, galing yun kay Gray. From Sugar Daddy, I'm out right now, not sure when I'll be back. Napakibot ang aking bibig. Yun lang, walang paliwanag. Baka lumabas kasama ng babae niya. Bigla na namang sumikip ang dibdib ko dahil sa naisip ko. Sa tingin ko, selos na itong nararamdaman ko. Hay, ang hirap talagang magkagusto sa maling tao. Kainis tong puso na to, sa dami ng magugustuhan, dun pa talaga sa babaero. Pumunta ako sa kusina para maghanap ng kakainin. Si Nancy ang nadatnan ko dun. Nang makita niya ako ay agad itong lumapit at sinabing maupo na daw ako at iinitin lang niya ang pagkain na naihanda na niya. Kanina ko pa yan naluto, Dinesgi. Bago umalis si Doc binili niyang ipagluto kita. Ani Nancy habang kumakain ako. Kanina pa ba siya nakaalis? Medyo po. Akala ko nga magbabakasyon kayo kasi may dala siyang bag, kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bakit mo naman nasabing magbabakasyon? Ganon kasi ang dinadala niyang bag kapag magnegatibo 0 out of town siya. Yung huli nung magburakay siya. Ang dami mo namang alam, biro ko dahil pati bag ni Gray ay napuna pa nito. Certified Marits talaga. Hindi lang po ako, lahat kami dito alam yun. Kasi galit na galit nun si Maam Danica at nagsusumbong kay Madam. Paano kasi, gusto niyang sumama, tapos mamutaktakan, ibang babae pala ang kasama, anito. Saglit itong nahinto at tumingin sa akin ng medyo alangan. Maam Gi, matagal na po yun, anitong kakamot-kamot ng ulo. Napaisip tuloy ako sa sinabi ni Nancy. Saan nga kaya nagpunta ang lalaking yun? Hindi kaya, ibang babae ang pinuntahan nito kagaya ng iniisip ko. Nakaramdam ako ng kirot ng maisip ang bagay na yun. Para hindi siya isipin ay nagpahatid ako kay Mang Mario sa bahay ni na Ate Tintin. Mayat-maya kong tinitingnan ang aking cellphone para malaman kung nag-message ba si Gray pero wala akong natanggap. Kumusta naman ang boyfriend mo? Tanong ni ate nagkibit balikat ako. Ewan. Di ko nga alam kung nasaan, bigla ko tuloy na ibulalas yun, kaiisip sa kanya. Hay naku, yun lang ang sabi ni ate. Sabi nung kasambahay nila, umalis daw may bitbit na bag. Umiling-iling lang si ate. Nagpapakasaya na yun ngayon, makahulog ang sambit ni ate. So, hindi lang pala ako. Pareho kami nang iniisip. Nakauwi na ako't lahat ng bahay, hindi pa rin nagpaparamdam si Gray. Maging nang ipatawag ako ni Chairman para sumabay sa kanilang kumain ng dinner. Hindi pa ba bumabalik si Gray? Nang sabihin kong wala pa, hindi na siya nagtanong patungkol sa anak niya. Kilala mo naman si Renz, di ba? Sa halip ay tanong niya. Opo, tugon ko sabay tango. Susunduin ka niya dito bukas ng umaga at maghahatid sayo sa lab siya na ang bahala sayo. Kung may problema sabihin no agad sa kanya, okay. Okay po, tipid na sagot ko. Bukas ang first day ko sa Innova. Kaya kailangan maaga akong matulog ngayon. Si pakiramdam ko, hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Kaya nagpasya akong lumabas ng silid para kumuha ng malamig na tubig sa kusina. Madilim na sa kusina dahil patay lahat ng ilaw. Ang problema hindi ko alam kung nasaan ang switch ng ilaw. Kaya kinapakapa ko na lang, pamilyar naman ako sa direksyon.
Sana pala dinala ko ang cellphone ko para may flashlight ako, hindi yung ganitong para akong magnanakaw. Sa paglalakad, may nabunggo ako. Sigurado akong tao at amoy alak. What the? Boses ni Gray. Narinig ko ang hakbang niya palayo. Ilang saglit pa ay nabuhay ang ilaw. Nakita ko agad si Gray na nakatayo at sa likod nito ang switch ng ilaw. What are you doing here? Takang tanong nito. Nauuhaw ako, hindi ko alam kung saan ang switch ng ilaw, sagot ko. Nang pakatitigan ko siya, medyo namumungay ang mga mata niya. Halatang nakainom. So, yung kanina ko pa hinihintay, nasa bar lang pala, nagpapakalunod sa alak. Lasing ka ba? Hindi ko mapigilang itanong kita kung naglumikot ang mga mata nito. Nakainom lang. Ito yung switch, so next time alam mo na, anito sa katumalikod. Good night, narinig ko pang sabi nito nang magsimulang humakbang. Hindi ako nakatugon at habol lang siya ng tanaw. Yun na yun. Pagkatapos niyang hindi magpakita buong araw, yun lang ang maririnig ko mula sa kanya. Bumalik ako sa silid ko na mabigat ang loob. Dahil na rin siguro dun kaya dinalaw na rin ako ng antok. Kinabukasan, ginising ako ng tunog ng alarm. Parang bigla akong nanibago. Dati-rati, kamay ni Gray ang gigising sa akin, pero mukhang hindi niya ako pinuntahan. Hindi ko na lang yun pinakaisip-isip. First day ko sa trabaho kaya dapat excited ako. Pagdating ko sa kusina ay andun na si Lisa, ipinaghanda na niya ako ng almusal na tapsilog. Nakausap ko na siya nung isang araw pa at alam na niya ang schedule ko. Ito pa nga ang nagpresenta na siya na raw ang maghahanda ng almusal ko. Salamat Lisa, sabi ko sa kanya habang kumakain ako. Welcome Imasgi. Good luck sa first day mo. Fighting, anitong nakataas pa ang kamao. Fighting, nakangiting sagot ko sa kanya. Matapos kumain ay nagready na ako. Napatingin ako sa relo, sa mga oras na ito, siguradong nasa hospital na si Gray kanina pa. Bigla na namang bumigat ang loob ko nang maalala siya. Maya-maya pa ay dumating na si Renz, sabi ng kasambahay ay sa labas na raw ito maghihintay. Ready na naman ako kaya diyampot ko ang bag ko at lumabas na ng silid ko. Paglabas ko ng mansion ay ang seryoso at gwapong mukha ni Renz agad ang nakita ko. Nakatayo ito sa tabi ng itim na sasakyan. Kanang kamay ba talaga ito ni chairman or ng isang leader ng mafia? Ang sleek talaga ng dating nito kahit lagi siyang naka-black suit. Mukha itong modelo na naligaw at basta na lang kinuha ni chairman na empleyado niya. Good morning, Georgina. Bati niya sa akin nang makalapit ako, sa kamarahang binuksan ang pintuan ng sasakyan. Ready for your first day, Lady Boss? Tanong nito na ngayon ay nakangiti na. Ang seryosong si Renz, umingiti din pala. Lumabas tuloy ang mapuputi at pantay-pantay nitong ngipin na animoy commercial model ng toothpaste. Bigla tuloy akong nahawa sa kanyang napakagwapong ngiti. Ready, nakangiting sagot ko sa kanya. Nandito na kami, ani Renz sa kausap at saka ibinaba ang telepono. Pagkuway humarap kay Gigi. Let's go, yes Georgina, ayan ito. Bumaba na sila ng sasakyan at tinungo ang napakalaking building sa harapan, ang laboratory ng Innovatech. Sa labas ay nakita agad ni Gigi ang mga kaibigan na mas nauna pang dumating kaya sabay-sabay na silang pumasok. Tila kilalang kilala na dun si Renz dahil malaya silang nakapasok nang wala man lang nagtatanong sa dami ng mga guards sa labas. Sa ibang entrance din sila dumaan kaya hindi nila kinailangang maghintay sa napakahabang pila ng mga empleyadong papasok. Maya-maya pa ay sumalubong sa kanila si Elise Erin Han na tila inaasahan na sila. Nakilala agad siya ng apat dahil isa ito sa mga nag-judge sa Singapore. Iiwan ko na sila sayo. Please take care of them, bilin ni Renz dito. Good luck on your first day, anito sa apat. Sumulyap muna siya kay Gigi at bahagyang tumango sa katuluyang umalis. Tahimik lang ang apat na magkakaibigan habang sinusundan si Elise Erin Han papasok sa glass double doors ng Core System Design Lab, ang isa sa mga pinaka-secure na lugar sa Innovatech. Wala silang masabi sa sobrang high-tech ng mga equipments. Pagpasok pa lang nila ay bumungad agad sa pinaka-center ang isang napakalaking holographic screen ang nakadisplay. Nakalutang ang isang full model schematic ng isang robotic surgical machine. Natahimik silang apat dahil sa nakita dahil napakapamilyar nito sa kanila. Sa katunayan, hindi lang basta pamilyar, kabisadong-kabisado nila kahit pikit ang kanilang mga mata.
Imahe ito ng project design na ginawa nila sa Singapore. Biglang nagsalita si Miss Irene Han. That's our current biggest project, Rovosurg. The most ambitious surgical system ng Innovatech's medical robotics program. Nagkatinginan pa ang apat. Nilingon sila ni Ms. Han. Looks familiar, nakangiting tanong nito. It should be, that's your design, Anito. Walang nakakibo sa apat dahil na-overwhelm sila nang makita ang design nila na sa school lang nila binuo at ngayon ay nasa isang napakalaking kumpanya na. Parang gusto tuloy nilang maiyak na mga oras na yun. Maya-maya pa ay lumapit ang isang lalaki na mula sa operation support. May importante lang akong meeting, kaya si Henry na muna ang maghahatid sa inyo. Pero pupuntahan ko rin kayo agad, ani Ms. Han sa apat. Henry, pakihatid sila sa observation area sa Bay 5. Doon sila pupuntahan ni Enger. Alcantara, bili nito sa tinawag na Henry. Good morning, bati nito sa magkakaibigan bago siya umuna sa paglalakad palabas. Tahimik lang ang apat na sumunod sa kanya. Huminto sila sa isang pinto. Sumilip muna ito sa loob at sa kanilakihan ang bukas para sa apat. Dito muna kayo. Sa ngayon observation lang daw muna kayo. Mamaya DedSense may susundo sa inyo. Ani Henry at iniwan na ang apat. Sandali pa lang itong nakakaalis ng isang boses ng babae ang narinig nila. Kayong apat yung bagong batch, tanong nito habang binabasa ang hawak nitong papel. Hindi pa man sila nakakasagot ay inabutan na sila ng tig-iisang gray utility uniform. Isuot nyo agad yan. Malapit na yung second shift, anito at itinuro kung saan sila pwedeng magbihis. Sumunod naman ang apat sa instructions nito. Nang matapos ay dinala at pinapwesto silang apat sa production line, saka ipinakilala sa checker. Sin-check ko lang ang quality ng mga metal casing. Konti lang ito kasi ito daw yung gagamitin sa binubuo nilang machine. Tingnan nyo kung may gasgas at dents, wika ng checker na may mabilis na galaw ng kamay. Special order lang ito sa itaas at rush kaya kailangang tapusin. Dumampot silang apat at ginaya ang ginagawa ng checker. Ipinakita ni Nika ang hawak niya dito. Light scratch lang yan, okay pa yan, sabi ng checker. Yung may crack sa gilid, reject yun pero yung may konting dent, okay pa. Tahimik lang nilang sinunod ang instruction. Hawak ni Gigi ang isang piraso. Wala siyang nakitang gasgas at maayos naman ang surface, pero may nahagip ang kanyang mga mata. Medyo nakalihis ng konti ang bolt hole. Para makasiguro ay kumuha siya ng isa pa, at ganun din ito, mali sa molding, mali ang pagkakabutas. Alam na alam niya yun dahil siya ang nag-design nito. Mali ang alignment kaya mali ang placement ng hole. Konting-konti lang ang diferensya pero sapat na yun para magkamali sa magiging rotation ng braso kapag binuo. Saglit na umalis ang checker para magbanyo. Sinamantala yun ni Gigi para ipakita sa mga kaibigan ang nakita. Nanlaki ang mata ng mga ito. Ibig sabihin palpak na agad ang machine kapag ganyan, pagsang, ayon ni Jeff. Sasabihin ba natin, tanong ni Nika. Wag na lang, baka sabihin first day pa lang natin, bida-bida na. Saka baka para sa ibang product yan, ani Santi. Kapag tinanong na lang siguro, mahinang tugon ni Gigi na hanggang ngayon ay malalim na nag-iisip. Samantala, katatapos lang ni Ms. Han makipag-meeting nang makatanggap siya ng tawag mula kay Chairman Tuazon. Umayos siya ng upo at pinindot ang call. I just want a quick update. How are the kids doing, anang chairman? Ah, yes chairman. I've assigned them to Bay 5. Yes, this time they should be observing the integration process right now. Good. Please make sure those kids are in the right hands, wika ni chairman sa kabilang linya. Pagkababa ng tawag ay agad binuksan ni Ms. Han ang internal monitor sa system Bay 5 para i-check kung anong ginagawa ng apat. Pero wala sila sa entry log at record ng arrival. Hawak ang tablet ay tumayo siya at nagmamadaling lumabas ng opisina niya para magtungo sa Bay 5. Nasaan ang mga estudyante? Tanong agad ni Ms. Han sa team leader na nadatnan. Students po. Akala ko pinuntahan sila ni Enger. Alcantara. I know and they were supposed to be here now. Kinakabahan wika ni Ms. Han at agad na bumunot ng radio mula sa kanyang bulsa. Security, please locate Henry Des. Shift D o 788. Itanong niyo kung nasaan ang apat na estudyanteng kasama niya kanina lang.
Asa P. Copy po. Tracking now, tugon ng kausap. Habang naghihintay ay lakad-takbo siyang nagtungo sa ibang zone para silipinin kung naroon ang apat. Maya-maya pa ay may nagradyo na sa kanya. Imas hand, visual confirmed. They are currently in Bay Apat, calibration line. Nagko-quality check sila ng rush orders for Orvosard parts. Napahilot ng ulo si Imas Han at parang aatakihin sa puso. Oh God, anong ginagawa nila dyan? Hindi factory workers ang mga yan. Bay 5 ang instruction ko, hindi dito sa production line. Malilintikan tayo nito kay Chairman, sermo ni Imas Han nang makita niya si Henry. Pasensya na po, iniwan ko lang sila sa receiving kanina, hindi ko rin alam bakit sila nakapasok dito. Wala na sila nung balikan ko. Akala ko po sinundo na sila ni Engr. Alcantara. Sa susunod wag mong iwanan kung walang proper turnover. Hindi mo alam kung gaano kaimportante ang mga batang yun. Pasensya na po ma'am, parang basang sisiw na hinging paumanhin iniwan ni MS Han si Henry at mabilis na pumasok sa production area. Nagtataka naman ang supervisor at mga geeky, quality control, nang makita si MS Han ganun na rin ang iba pang mga production staff. Mabibilang sa daliri na makita si MS Han sa area na yun. Kaya naman nang makita siya ng production manager ay sinalubong agad siya nito. MS Han, may kailangan po ba kayo? Tanong ng manager. Hinahanap ko yung 4 na employee na kadarating ngayon lang napansin mo ba sila? Nagpalinga-linga si MS Han at dumako ang paningin niya sa bandang dulo ng area 2. Nanlaki ang kanyang mga mata at halos himatayin nang makita sa dulo ng line ang 4 na estudyante. Naka-factory worker na uniform, nakayuko at tahimik na nakaupo sa quality check station, kahilera ng production staff. Lakad-takbo siyang lumapit sa mga ito. Samantala habang seryosong ini-inspect ng 4 ang mga metal casing ay natanaw nila si MS Han na humahangos. Bahagyang yumuko ang 4 at magalang na bumati kay MS Han nang makalapit ito, kasunod nito ang manager. I'm so sorry. This is just a misunderstanding, hindi kayo dapat dito dinala, nag-aalalang ani MS Han. Pagkatapos ay nilingon niya ang manager. They're not supposed to be here. Kailangan ko na silang isama, anito at muling nilingon ang 4. Halina kayo. Ako na ang maghahatid sa inyo. Nalilito man ay binitawan nilang 4 ang mga parts na hawak nila at sa katahimik lang na sumunod kay MS Han. Pinagpalit muna ng uniform ang 4 bago sila dalhin ni MS Han sa Bay 5. At doon ay maayos silang ipinasa ni MS Han kay Engr. Alcantara. Pagkatapos ay dinala naman sila ni Engr. Alcantara sa isang malaking silid na tila may nagmi-meeting pa, nasa mahigit 10 katao. Pagpasok nila ay sabay-sabay ang mga itong napalingon sa kanila. Perfect timing, everyone's here, anang engineer. Engr. Alcantara, patapos na rin kami, may ipapahabol ba kayo sa minutes ng meeting? Tanong ng isa sa mga ito. Naglakad si Engr. Alcantara sa unahan. Before we adjourn, I'd like to formally introduce these 4 individuals joining our team-directed gift Mr. Chairman Tuazon. Anito sabay turo sa 4 na estudyante. Nahihiya namang humiti ang 4 sa mga empleyadong halatang matataas ang posisyon sa kumpanya. Ms. Georgina Mojers, Nika Reyes, Mr. Santillan Ramos and Jeffrey Sarmiento. The original minds behind the base prototype of the Orvosard system na binubuo natin ngayon. Tahimik lang at walang nagsalita. Si Engr. Elisa Duran, babaeng senior engineer ay marahang nagtiklop ng kanyang tablet. Sa bandang kanan naman, si Engr. Marlon Sanchez, another senior engineer. Sinuksok ang kanyang dokumento sa loob ng folder, tahimik nitong niligpit ang kanyang mga gamit. Muling nagsalita si Engr. Alcantara. If there's anyone who would like to ask or speak with them directly, now is a good time. Tahimik pa rin. Walang nagsalita o nagtanong na parang hindi siya narinig, alright then. Anito nang sa tingin niya ay wala na talagang magsasalita. Tinapos na nito ang meeting. Nag-ayos ng kanilang mga gamit at isa-isa nang nag-alisan ang mga empleyado, wala ni isa man lang na nagsalita. Umusod pa paatras ang 4 na estudyante nang dumaan sa tapat nila ang mga empleyado para bigyan ang mga ito ng daan. Ni hindi man lang sila tinapunan ng tingin. Tahimik lang ang 4,
iniisip na lahat ng nagaganap ay normal lang sa mga ganitong kumpanya. Sa ngayon, sasamalhan ko kayo sa iba't-iba't zone dito sa Bailima, kung saan nila ina-assemble ang Urvosord na kayo ang nag-design. Next Friday, kailangang nakakagalaw na ang robot. It doesn't have to be perfect. Pero kailangan ma-reach natin ang target performance na requirements para sa bidding, or else, no slot we're out, ani Enger. Alcantara. Pwede pong malaman kung anong target performance na hihingin sa bidding. 4 arm execution must run in full coordination, wala dapat delay and drift. Kung may 4 na arms ang hindi pumasa sa requirement, automatic. Disqualified, to go ng engineer. Isa-isa nilang pinuntahan ang bawat zone sa Bailima. Kagaya ng nangyari sa meeting walang pumansin or lumingon man lang sa kanilang 4 na animo ay walang nakita or narinig. Nasa binubuong machine parts lang ang atensyon ng mga ito. Grabe naman kaseryoso mga tao dun, ang cold. Bulalas ni Santi nang mag-out na sila, sakto nga isa ang maaga silang pinalabas ngayon dahil observation lang ang ginawa nila. Sumang-ayon ang 3 pa. Ang mahalaga magkakasama tayo. Walang iwanan, ani Jeff ay inilahad ang kamay sa gitna. Isa-isa nilang pinatong ang kanilang mga kamay na parang nagvo-volt in. Fighting, sabay-sabay nilang sabi na tila hindi na apektuhan ng cold treatment sa loob. Ayan na ang sundo mo. Gwapo naman ang driver ng ate mo. Wika ni Nika nang makita si Renz, hindi pa kilala ng mga ito kung sino si Renz. Sira. Sige na, alis na ko. Sa chat na lang tayo mag-usap mamaya, ani Gigi at nagpaalam na sa 3. Kanina pagkagising pa lang ni Mrs. Tuazon, ay punong-puno na ng good morning quotes ang kanyang inbox mula sa kanyang mga amigas. Hindi pa niya nababasang lahat ay sunod-sunod na ang tawag na natanggap niya. Call #1, Clarissa, Matilda darling. Where have you been? We miss you, ani Clarissa sabay tawa. Our grande dame, we were lost sa last tea time nung wala ka. The vibe is so off dead. Napasimangot si Mrs. Tuazon. So, nagkita kita na naman pala ang mga ito nang hindi kasali. Zero o nga pala, please bring your daughter-in-law next time ha. We are all looking forward to it. I swear. Call #2, Mrs. Ramos, hello best, not sure if natanggap mo ang message ko yesterday. Oh gosh, we miss you, I miss you, ani Mrs. Ramos. I'm so sorry hindi namin naipadala kahapon ang invitation para tea time sana natin. Our group is not complete without you, ani to pa at saglit na lumambot ang boses. And please, bring your daughter-in-law next time darling. It'll be nice to see her again. Call #3, Sissy, yun my God. Nawala ka lang kahapon feeling ko walang lasa yung mga pastries sa cave. Wika ni Mrs. Bettina sabay tawa na ala Chris Aquino. I'm serious, next tea time won't be the same without our muse. We all voted na ikaw na talaga ang leader ng group, wala kaming makitang ibang fit kundi ikaw lang. May pahabol pa. Don't forget to bring your daughter-in-law, okay? We want a full table, darling call #4. Matilda darling, the girls are kinda hoping that you'll come next tea time, si Mrs. Martinez. Of course, I'm stepping down from AV position, ikaw na ang bagong leader. No one commands like you do, darling, anito tahimik. And the girls, they ask if you can bring your daughter-in-law. Matapos matanggap ang tawag, abot tenga ang ngiti ni Mrs. Tuazon habang hawak niya ang porcelain tia na may lamang mamahaling tia. Leader ng group. Tumayo siya ang naglakad papunta sa kanyang garden na nakangiti pa rin. I know, it's about time na talaga na ma-realize nila kung sino talaga ang reyna ng grupo, bulong niya sa isang bulaklak ng rose. Thanks to Danica. Muli niyang sinuyod ang messages na ipinadala ng mga amiga sa group chat. Ikaw na ang gusto naming grande dame. Napangti siya ulit. Tunog European nobility. Napatawa siya, yung may tunog. Sino ba naman siya para tumanggi? Muli at tumawa ng malutong. Maya-maya pa ay may i-denial siya sa cellphone. Narinig niyang nagring pero hindi agad ito sumagot. Nakatatlong dial pa siya bago niya narinig ang boses sa kabilang linya. Hello, Tita Matilda. Boses yun ni Danica, sweet pero halatang naabala sa kanyang ginagawa. Danica, sweetheart.
Tea time at 1 this afternoon. I want you to come with me. The girls are expecting you, ani Mrs. Tuazon habang hawak ang isang petal ng rose. Tita, I'm not sure kung kakayanin ang schedule ko. I'm on the photoshoot right now, ani Danica. Bagsak ang balikat ni Mrs. Tuazon dahil sa narinig. Fine, just let me know kung makakahabol ka, may halong disappointment sa boses. Okay, tita, thank you very much for understanding. A few hours later. Dumaan muna si Mrs. Tuazon sa Andilun, isang sikat na tindahan ng luxury bags sa Gis. Pampalubag loob sana niya sa mga amigas niya kung darating siyang mag-isa. Nai-stress siya dahil sa naiisip na baka si Danica lang ang dahilan kung bakit gusto siyang makita ng mga amigas. Habang iniikot ang display ng luxury bags, may napansin siyang pamilyar na tindig, matangkad at parang modelo kung manamit. Nakasunglases kahit nasa loob ng tindahan. Danica, usal niya. Gulat ang rumehistro sa mukha ni Danica nang makita siya. Nang makabawi ay gumiti ito pero alanganin. Tita, what are you doing here? What a surprise, Anito. Ha? Akala ko ba nasa photoshoot ka? Ani Mrs. Tuazon sa halip na sagutin ang tanong niya. Oh yes po, awas, ani Danica at tumawa ng sintunado. Maaga po kasing natapos. Since I'm already dressed naman, I might as well drop busy for quick bag shopping therapy, dugtong pa nito. Sal. Lihim na pinasada ng tingin ni Mrs. Tuazon si Danica na hawak ang pinamili. Hindi na lang siya nagsalita pero halata naman na hindi yun quick dahil sa 4 na luxury bags na pinamili nito. Mukhang kanina pa nga ito dito. So that means you have time to join us for tea time. I'm on the way na, tanong ng ginang isero of course, tita, tugon ni Danica at ngumiti ng pilit. Good, sagot ni Mrs. Tuazon pero hindi na muling tumingin kay Danica. Sakay ng kani-kanilang mga sasakyan ay tinungo nila ang mga amigas na naghihintay sa cave. Pagkapasok pa lang nila, agad na silang sinalubong ng expensive tea at almond croissants habang tila kanina pa naghihitay ang mga sosyaleras. Matilda pasigaw pero sosyal pa rin na ani Clarissa sabay halik sa pisngi ng 2 bagong dating. Hi girls! Thank you for inviting me again. Kunyari ay pahumble at nakangiting ganti ni Mrs. Tuazon. Liyad ang dibdib dahil ramdam niya ang pagiging espesyal niya. Ano ka ba, dear? Tea time is not complete without our grande dame, anang mga ito. Matapos maupo ay napansin ni Mrs. Tuazon na palinga-linga ang mga anigas niya at pasulyap-sulyap sa kanyang likod. Pag makakasalubong nila ng tingin si Danica, ay bahagya lang ang mga itong tatango. Malayong malayo sa inaasahan ni Mrs. Tuazon. Parang walang excitement sa mga ito. Nagsimula na ang kwentuhan tungkol sa mga imported pastries. Sean Lance Nero walang maramdam ng enerov si bagong vacation plans pero walang maramdamang energy si Mrs. Tuazon mula sa mga anigas niya. Para bang may kulang at yung saya ng mga ito sa telepono kanina ay tila nawala. Habang pinag-uusapan nila ang isang skincare clinic, nagpaalam si Danica para magbanyo. Excuse me. Isabzas just go to the ladies' room, paalam nito. Sure, take your time ani Mrs. Ramos. Nang makalayo si Danica ay agad siyang tinanong ng mga ito. Matilda, where's you? Daughter-in-law. Ha, takang ani Mrs. Tuazon. Yung ipinakilala mong girlfriend ng anak mo. Napatingin si Mrs. Tuazon dito. At napakunot noo. Sorry, takang tanong niya. Yung kasama mo last time. Hindi mo naman kasi binanggit ang pangalan niya sa amin. Si Mrs. Martinez ang sumagot pagkatapos humigop ng tiya. Si Georgina, mahinang sabi ni Mrs. Tuazon o Georgina pala ang pangalan niya. What beautiful name. Bagay na bagay sa kanya. We were hoping na siya ang isasama mo ulit today. Natahimik si Mrs. Tuazon at hindi makapaniwala dahil sa narinig. Tumingin siya sa mga kaharap at lahat sila ay kitang-kita ang kislap sa mga mata habang binabanggit ang pangalang Georgina. Kumusta ang first day mo? Tanong sa akin ni Renz habang nasa likod ito ng manibela. Di nila kami feel, yun sana ang sasabihin ko sa kanya pero itinikom ko na lang ang aking bibig. First day pa lang naman, baka naman ganun lang talaga sa una. First job ko ito kaya wala akong comparison or expectation kung anong aasahan sa first day of job. Okay lang, tipid kong sagot. That's good.
Save Jiwei phone number. Para mabilis mo akong makontak kapag may problema sa lab, wika ni Renz nang nakapark na ang sasakyan sa tapat ng mansion. At yun nga ang aking ginawa, sinave ko agad ang number after niya itong ipasa. Agad akong nagpaalam at mabilis na dumiretso sa aking silid pagkarating sa loob ng mansion. Hindi naman ako pagod pero gusto kong ihiga ang aking katawan. Wala namang akong ibang gagawin sa bahay na ito kundi ang tumambay. Kailangan ko ng maraming energy dahil siguradong ubusin na naman ni Gray ang lakas ko kaiisip sa kanya. Nagtataka talaga kung anong nangyari sa lalaking yun. Bakit may dala siyang bag nung umalis? Ibig sabihin ay may pinuntahan ito, sino kayang kasama niya, isa kaya sa mga babae niya? Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib dahil sa ginawa niya. Matapos niya akong paaminin, bakit parang bigla na lang niya akong iniwasan? Hindi ba niya nagustuhan ang nalaman mula sa akin? Nakakainis lang, dahil sa halip na yung trabaho ang iniisip ko, dahil unang araw ko ngayon, si Gray pa rin itong iniisip ko. Next Friday na ang bidding, kaya dapat ay tuliro na ako ngayon, lalo na at may nakita akong problema kanina sa production pero heto ako. Distracted na naman at hindi mawala-wala ang pagdududa kung may babae ba siyang kasama kahapon. Hindi man lang niya ako pinuntahan sa silid ko kaninang umaga. Nakakasama talaga ng loob. Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang may kumatok. Bahagya akong kinabahan baka si Gray na yun. Ay, hindi nga pala siya marunong kumatok. Baka isa lang sa mga kasambahay. Narinig ko na naman ang katok pero bakit ganun, nakakairita yung katok. Sandali, sigaw ko. Pero dire-diretso pa rin ang katok sa likod ng pinto na animoy boss na inip na inip. Wait lang ha, irita kong sabi. Feeling madam namang masyado kung makakatok ito. Binilisan ko ang lakad para buksan agad ang pintuan. Nagulat ako nang makita kung sino yun. Si madam lang naman, kaya naman pala ganun kumatok, may attitude. Nakataas na agad ang kilay nito habang pinapasadahan niya ako ng tingin, mula ulo hanggang paa. Alam kong galing ka sa trabaho. Pero wala ka na bang ibang gagawin kundi ang humilata maghapon, mataray nitong sabi. Gusto ko sanang sumagot ng opo, kaso ayoko na nang sabihin niya na bastos alko. Wala na po kasi akong ibang gagawin, magalang pa rin na sagot ko. Lumalim ang tingin niya sa akin. Bigla ko tuloy pinagsisihan ang isinagot ko dahil baka kung ano na lang ang ipagawa nito sa akin. Kagaya nung mga napapanood ko sa drama, ginagawang katulong ng biyenan ang daughter-in-law kapag nasa trabaho ang asawa. Dapat pala sinabi ko na lang na masama ang pakiramdam ko para wala nang maraming tanong pa. Kung wala kang ginagawa, simulan mo na ang magluto, utos niya na parang reyna. Napakagat ako ng labi, sinasabi ko na nga ba eh. Bukod sa mismong cook nila ay ang dami naman nilang kasambahay dito sa mansion, pero ako pa talaga ang gusto niyang paglutuin. Ano pong gusto niyong lutuin ko, tanong ko na lang. Hindi na ako kumontra. Luto lang naman yon at marunong naman ako. Paborito ni Gray ang tinola, yun ang lutuin mo, anito. Sige po, sagot ko sa kanya. Akala ko ay aalis na siya pero nagsalita pa ulit ito. Bilisan mo, para makaalis na agad tayo, anito sa bossy na tono. Po, takang tanong ko. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Ang bata mo pa pero bingi ka na. Ang sabi ko, bilisan mong magluto para makaalis na agad tayo. Kesa maghapon kang tumihaya dyan, magluto ka na at dalhan mo ng tanghalian si Grayson sa hospital, mataray na anito. Nagtataka man ako dahil sa sinabi niya, nakuha ko pa rin magpaliwanag. Sabi po kasi niya dito siya kumakain ng lunch, narinig kong tumawa ng labas sa ilong si madam. Katatawag ko lang kay Grayson, hindi siya makauwi ng maaga. Bakit ba wala kang kaalam-alam sa nangyayari sa anak ko? Ano bang balak mo sa pagsasama niyo, bubuka ka na lang sa kama? Muntik na akong masamid dahil sa sinabi niya. Alam mong habulin ng mga babae ang anak ko. Baka mamaya ibang babae na ang nagluluto ng pagkain niya. Kumilos ka na agad at bilisan mong magluto, bago pa maagaw ng iba ang asawa mo. Nakataas ang kilay nito at basta na lang ako tinalikuran. Ano daw? Tinawag niya akong asawa ni Gray? Taka kong sinundan ng tingin si madam. Ano kayang meron sa pamilyang ito? Silang tatlo, puro advance mag-isip. Pero hindi lang yun ang tumatakbo sa isip ko. Nawiwerduhan ako sa ikikinilos niya. Bakit gusto niyang dalhan ko ng lunch si Gray? At bakit hindi si Danica ang isama niya, tutal yun naman ang gusto niyang mapangasawa ng anak niya?
Hindi kaya. Napatakip ako ng bibig dahil sa naisip at nanilog ang mga mata. Baka balak niyang lagyan ng kung ano ang pagkain na iluluto ko at isisisi sa akin kapag may nangyari. Siguro naman hindi niya sasaktan ang anak niya, para mapalayas lang ako dito sa bahay nila. Pero iba na rin yung nakakasiguro. Hindi ako makakapayag na magtagumpay siya sa masamang pinaplano niya sa akin. Kaya naman nang magluto ako, bantay sarado talaga ako. Wala namang ibang lumapit sa akin kahit nung nakialam na ako ng mga gamit sa kusina at refrigerator para maghanap ng mga sangkap. Maging si Madam ay hindi ko rin nakita hanggang sa matapos ako. Nang bumalik ako sa silid ay dinala ko rin ang mga niluto ko na nasa insulated stainless steel lunchbox para siguradong walang ibang makakahawak nito kundi ako. Naligo muna ako ng mabilis at nagbihis saka lumabas na ulit ng silid para hanapin si Madam Eng. Naabutan ko siyang posturang-postura sa suot niyang mamahaling damit, may bitbit din itong bag na branded. Let's go, yun lang ang sabi niya nang makita na ako sabay talikod. Sinundan ko lang siya hanggang sa sasakyan. Tahimik lang kami sa buong biyahe hanggang sa makarating sa hospital. Pagkapasok pa lang namin ng hospital, kay Madam na agad nakatingin ang mga tao sa paligid. Siyempre, sino ba naman ang hindi mapapatingin sa kanya dahil sa kanyang suot? Humihiyaw ito ng karangyaan. Samantalang ako ay heto, naka-shorts at shirt lang habang hawak ang lunchbox. Kung alam ko lang, sana pala nagpantalon man lang ako. Tuloy-tuloy siya sa front desk at tinanong kung available si Gray. May tinawagan saglit ang front desk at nagkipag-usap sa kabilang linya. Pagkatapos ay hinarap niyang muli si Madam. Ma'am, may tinatapos lang daw po si Doc. Doon niyo na daw po siya hintayin sa doctor's lounge. Ng front desk. Mukhang hindi ito ang unang beses na nakarating dito si Madam dahil hindi na ito nagtanong. Dire-diretso lang ito papasok sa hallway. Nakasunod lang ako sa kanya hanggang sa marating namin ang doctor's lounge. Para itong opisina/apartment. May mga table na parang sa opisina, may sofa rin at may kumot pa nga na hindi pa natitiklop. May silid sa loob na sa tingin ko ay dun ang tulugan. Nakita ko pa si Madam na nailing-iling habang iniikot ang tingin sa buong silid saka nagdiretso sa isang table na sa tingin ko ay kay Gray. Kumunot ang noo nito na nakatingin sa isang container na nasa ibabaw ng table ni Gray. Napalingon kami pareho ni Madam nang mailumabas mula sa pintuan ng silid. Niluwal nun ang isang lalaki na naka-white coat. Umiti ito nang makita si Madam. Nandito pala kayo Mrs. Tuazon, nakangiting bati nito. Kumusta Dr. James, bati sa kanya ni Madam. Maayos naman ang pakitungo niya sa kaibigan ni Gray. Mukhang sa mga babae lang yata may attitude itong biyenan kong hilaw. Sa case ni Gray baka overprotective lang siguro siya sa anak kaya para siyang tigre sa akin. Alam po ba ni Gray na nandito kayo? Papunta na rin siya dito, ganun po ba? Sige ho, maiwan ko na kayo. Anito at akmang hahakbang na nang tanungin siya ni Madam. Kilala mo ba kung sinong Grace ito? Tanong nito. Biglang kumabog ang dibdib ko nang marinig ang pangalang Grace. Huminto saglit ang doktor at sumulyap sa container na kanina pa tinitingan ni Madam. Pagak na natawa ang doktor. Bagong nurse po dito yan, isa sa mga admirer ng anak niyo. Alam niyo na, makahulugan ang ngiti nito at sa katuluyang nagpaalam. Nang makaalis ang lalaki ay ako naman ang binalingan ni Madam na nakataas ang kilay. Nakita mo na. Sinabi ko na sa'yo, kung tutunga ka lang ng tutunga sa bahay, magugulat ka na lang, naahas na ng iba yung asawa mo. Anito sabay abot sa akin ng note na nakadikit kanina sa container kaya. Binasa ko yun. Hope you like it again. Mas sinarapan ko ngayon, Grace may heart emoji pa sa dulo, pagkakita nun ay nanikip na naman ang dibdib ko. Kaya masama ang loob kong ibinalik kay Madam ang note. Magsasalita pa sana ito nang may pumasok, sorry, may tinapos lang ako. Boses ni Gray. Pumihit ako paharap sa pintuan sa kinatatayuan niya. Medyo nagulat pa nga ito at salitan niya kaming tiningnan ni Madam. Pagkatapos ay humakbang palapit, una niyang nadaanan ang kanyang ina. What are you two doing here? At bakit magkasama kayo? Tanong nito sabay halik sa pisngi ni Madam. Mukhang hindi siya makapaniwala na magkasama kami ng ina niyang tigre. Pagkuway humarap siya sa akin at mabilis na nasalubong ang mga mata namin. Walang nagsalita na tila nagpapakiramdaman kung paano kami magbabatian. Hindi naman kasi kami yung couple na naghahalikan kapag nagkita, pero hindi niya inaalis ang tingin sa akin.
Kahit naman ako ay hindi pa rin makapaniwala na isasama ako dito ni Madam. Ipinagluto ka ng asawa mo, pero mukhang may nagpapakain naman pala sa'yo dito. Sarkastikong sambit ni Madam sabay abot sa kanya ng note ni Grace. Kinuha yun ni Gray at binasa. Agad siyang lumingon sa akin at kitang-kita ko ang kanyang paglunok dahil sa pagtaas-baba ng Adam's apple niya. Kalalabas ko lang ng EC. Hindi ko nga alam na may pagkain dyan, mabilis na depensa nito, hindi niya inaalis ang tingin sa akin. Hindi ako nagsalita dahil parang ayaw kong maniwala. Dahil sa Grace na yun, naetsapwera na naman ang luto ko. Zero o nga, ngayon lang niya nakita itong nasa table niya paano yung kahapon at nung mga nakaraang araw. Base na rin sa note na nabasa ko, parang hindi ito ang unang pagkakataon na nagdala ng pagkain ang Grace na yun. Sinong nagdala nitong pagkain dito sa loob? Saka bakit nakakalabas-masok ang Grace na yun? Mukhang sanay na sanay Nawalan tiuloy ako ng ganang ibigay pa sa kanya ang niluto ko. Dumako ang tingin ni Gray sa lunchbox na hawak ko. Yan ba niluto mo? Tamang-tama gutom na ako. Anito at akmang kukunin sa akin ang hawak ko, pero itinago ko ito sa likuran ko. Wag na, hindi masarap. Kainin mo na lang yung dala ng Grace mo, sabi ko. Hindi siya nakinig sa halip ay lumapit pa siya para agawin sa akin ang hawak ko. Niluto mo yan para sa akin, so akin na, anito. Wag na nga, bahagya pa akong umatras at pilit na itinatago sa likod ko ang lunchbox. Tumingin siya sa akin habang patuloy na lumalapit. Nang konti na lang ang agwat namin ay bigla siyang umabante at payakap niya akong ikinulong sa mga braso niya kaya hindi ako nakagalaw. Mabilis na kumilos ang kanyang kamay para dukwangin ang lunchbox na ikinukubli ko sa aking likuran at bago ko pa maagapan, nakuha na niya ito mula sa pagkakahawak ko. Saka pa lang ako nakawala sa mga braso niya. Oh my God! Narinig kong sabi ni Madam habang umiikot ang mga mata nito. Grayson, tawagan mo na lang ang driver kapag tapos na kayong dalawa sa kabaduyan nyo, sabi ni Madam bago tuluyang lumabas ng silid at iniwan kaming dalawa. Salamat dito, nakangiting sabi ni Gray at naglakad patungo sa pinakakusina at ipinatong dun ang dala kong pagkain. Bakit hindi mo sinabing dadalhan mo pala ako ng lunch? Tanong nito habang isa-isa niyang binubuksan ang lalagyan ng pagkain. Para ano? Para hindi ko makitang may ibang babaeng palang nagdadala ng pagkain mo. Hindi ka naman pala nagugutom dito. Huwag kang mag-alala, last na to, hindi ko maipigilang sambitin. Huminto si Gray sa ginagawa at saka tumingin sa akin. Hindi ko akalaing ganyang ka pala kaselosa. Crush pa lang yan ha, lalo na siguro kung in love ka na. Baka igapos mo na ako, anito. Hindi ako natawa sa joke niya. Hindi man lang kasi siya nagdeni kung may namamagitan ba talaga sa kanila ng Grace na yun. Nakukuha pa niyang mag-joke habang nagdurugo ang puso ko. Isang malaking joke lang talaga ang tingin niya sa nararamdaman ko. Ito talaga yung dahilan kung bakit ayaw kong malamar niya na may nararamdaman na ako sa kanya. Pagtatawanan lang niya ako kagaya ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi na ako darating sa puntong mamahalin ka pa. Nasa process na ako ngayon ng paglimot sa'yo, sagot ko. I doubt it, anito. Tumayo ito at nagtungo sa isang kabinet sa kamay kinuha. Pagbalik niya ay may dala na siyang pinggan. Sabayan mo akong kumain, anito. Konti lang yung dala ko. Kung gusto mo, kainin mo yung niluto ng mahal mo, para ka siya sa akin yung niluto ko. Napatingin muna sa akin si Gray at saka muling ibinalik ang tingin sa pagkain. Hindi ka pa ba nakaka-move on tungkol dun? Hindi ko nga alam na magdadala pala siya ng pagkain ngayon. Ngayon? So, ibig sabihin lagi kanyang dinadalhan ng tanghalian. Hindi siya sumagot at patuloy lang sa pagsalin ng pagkain sa pinggan. Tumayo ako at kinuha ang pagkaing dala ni Grace at inilagay yun sa tapat niya saka ko inagaw ang pagkaing niluto ko. Kainin mo yan tutal dyan ka naman sanay, sabi kong hindi mapigilan mainis. Tumigil siya sa kanyang ginagawa at nakatitigan ako. Look, hindi ko kasalanan kung may nagdadala man ang pagkain dito kahit ilang beses ko silang pigilan, anito at muling inagaw ang pagkain sa akin. Yung unang beses, maunawaan ko pa. Pero kung hinahayaan mo lang, ibig sabihin nagugustuhan mo na rin, mataray kong sabi. Hindi sa ganun. Bata ka pa at may mga bagay na mahirap intindihin. Minsan ayaw lang nating mamahiya ng tao. I've already told her, hindi niya kailangang magdala ng pagkain, pero tuloy pa rin siya.
What am I supposed to do? Murahin siya, katwiran nito. Dahil mag-aasawa ka na. Yun sana ang gusto kong sabihin pero hindi na lang ako nagsalita. Hindi ko pa rin magets ang katwiran niya. Bahala ka, hindi na kita pakikialaman sa mga gagawin mo. Basta wag mo rin akong pakikialaman sa mga gagawin ko, asusot kong sabi, kahit hindi naman talaga bukal sa loob ko. Huminto si Gray sa kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang hawak na kubyerto sa kaseryosong tumingin sa akin. Gigi, gusto kong malaman mo na I would never take away your freedom. Hindi kita ikukulong sa relasyong ito. I mean, kahit nasa poder kita, you're still free to do what you want. Bata ka pa and I don't want you to limit yourself because of me. Sad nito na mas nakapagpagulo sa utak ko. Nasaktan din ako dahil sa sinabi niya. Ang gusto ko sana, kumontra siya at pigilan ko. Pero mukhang okay lang pala sa kanya kahit anong gawin ko. Yan ba talaga ang gusto mong mangyari? Seryosong tanong ko sa kanya. Tumingin muna sa akin si Gray ng ilang sandali sa kamarahang tumango. I'm giving you the space that you need, Anito. Ako? Kailangan nga ng space. Baka siya, dahil hindi niya magawa ang mga gusto niya simula nang dumating ako sa mansion nila. Mapakla akong natawa. Ako pa talaga ang idadahilan niya mapagtakpan lang ang pagkababaero niya. I'm moving out of the mansion. Sa kondo ko muna ako tutuloy pansamantala. Doon na rin ako didiretso paglabas ko marmaya sa trabaho, wika pa nito sa mababang tono. Saglit akong natigilan at napatitig sa kanya. Kaya ka ba umalis kahapon na may dalang bag para dalhin dun ang mga gamit mo? Tanong ko. Hindi agad siya sumagot, pagkway marahang tumango. So, pinaamin niya ako sa nararamdaman ko tapos bigla niya akong lalayasan. Matalino ako pero hindi ko talaga maunawaan. Para akong nakikipag-usap kina itay at inay na palaging sinasabi na bata pa raw ako, kaya hindi ko pa naiintindihan ang mga bagay-bagay. Ang gulo, nalilito ako kay Gray. Ang sakit niya sa ulo. Ganito ba talaga kapag mas matanda sa'yo ang boyfriend mo? Hindi na ako nagsalita at tahimik lang na tinungo ang sofa habang kumakain siya. Kinuha ko ang cellphone ko para magpasundo dito sa hospital. Pagkatapos kong isend ang text message, ay nag-pop up naman ang notification sa group chat naming 4 na magkakaibigan. Santi, ano nagigi? Ano ba kasing pinakakaabalahan mo at ayaw mong sumama? Nika, bisihan ka namang masyado Gigi. Nagkayayaan kanina na manonood ng scene, kaso tumanggi ako dahil nga kay Gray. Akala ko kasi ay uwi ng maaga si Gray at hahanapin ako dahil hindi kami nagkausap kagabi. Jeff, already bought ticket for you. Saglit akong napalingon ay Gray na kasalukuyang kumakain. Napasimangot ako. Bakit ba ako magmumukmok dahil sa taong wala naman palang pakialam sa akin? Nagbar nga siya kagabi at malay ko ba kung sinong babae ang kasama niya. Pwede bang siya lang ang mag-enjoy sa buhay niya? Okay, wait niyo ako dyan. Yun ang message na ipinadala ko sa group chat. First time kong lalabas ulit kasama ng mga kaibigan ko pagkatapos naming gumraduate. Magkakasunod ang chat na dumating, tuwang-tuwa sila nang sabihin kong sasama ako sa kanilang manood ng scene. Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti. Santi, walwal kong walwal. Lalong lumuwang ang ngiti ko nang mabasa ang message niya. Sakto namang napatingin ako sa direksyon ni Gray na ngayon ay kunot noong nakatingin sa akin. Natatawa pa rin ako hanggang sa makalabas ng silid ni Gigi. Galit na galit siya dahil nabisto kong may gusto siya sa akin. Kung hindi ko pa siya lalasingin, hindi pa siya aamin. Simula kasi nung graduation niya, napansin ko nang may kakaiba sa kanya. All of a sudden, ang pilosopong si Gigi ay naubusan ng salita at hindi na rin makatingin sa akin, kaya dun palang nagduda na ako. Tinatanong ko siya pero ayaw naman niyang umamin. At nang malasing siya, tama nga ang hinala ko, may gusto siya sa akin. Nangingiti kong isinira ang pinto habang inaalala ang mga pinagsasasabi niya sa video. Pero pagkasara ko, nabungaran ko si Dad na seryosong nakatingin sa akin sa dulo ng hallway. Let's talk, anito nang makalapit ako. Walang tanong-tanong na sumunod ako sa kanya. Mabigat ang aking mga hakbang dahil pakiramdam ko ay hindi magiging maganda ang pag-uusapan namin. Pagpasok namin ng office niya ay marahang kong isinara ang pinto. Nakaupo na si Dad sa kanyang swivel chair sa tapat ng kanyang desk habang ako naman ay nanatiling nakatayo. Umupo ka, utos ni Dad.
Mukhang seryoso talaga nang sasabihin niya kaya naupo na rin ako. Sabihin mo nga, Grayson, panimula ni Dad. Hindi siya galit pero nandun ang kaseryosohan sa tono nito. May nararamdaman ka na ba para kay Gigi? Gulat akong napatingin kay Dad. Hindi ko inaasahan na tahasan niya akong tatanungin tungkol sa bagay na yon. Alam na ni Dad ang totoong sitwasyon namin ni Gigi. Kung paano niya nalaman, hindi ko alam. Hindi agad ako makapagsalita at napako na lang ang tingin ko sa mesa. Narinig ko na huminga ng malalim ang aking ama bago ito muling nagsalita sa mababang boses. Okay, understand, Anito. Hindi kita pipigilan sa nararamdaman mo pero sana huwag ka ring magmadali. Hindi ako makasagot dahil hindi ko masabi kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay Gigi. Never pa akong na-in love kaya hindi ko rin alam ang sagot. Basta ang alam ko lang, ibang-iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Lahat sila, parang hangin lang na dumaan at agad din nawala. Maraming magaganda at matatalino pero wala kahit isa sa kanila ang nakaabot sa puso ko kagaya ng napasok na ni Gigi ngayon. Despite of innocence, there's just something about her that always pulls me in without even trying. Basta ang alam ko lang sa ngayon ay ayaw ko siyang mawala, ayaw ko siyang masaktan. Sa tuwing ningitian at titignan niya ako, may isang bagong bahagi sa akin na nabubuhay, isang bahagi na akala ko kailanman ay hindi ko mararamdaman. Pero napakabata ni Gigi para sabihing pagmamahal ang nararamdaman ko. Pwede ring siguro na natutuwa lang ako sa kanya. Or bilang lalaki, normal lang siguro na ma-attract ako sa kanya, dahil hindi naman maikakaila na maganda siya, lalo na ang hugis ng katawan niya. Ganun pa man, andun ang respeto at pagmamalasakit ko para sa kanya. Hindi man ako sigurado sa nararamdaman ko, isa lang ang masasabi ko, special siya sa akin. Hindi pa ako sigurado, Dad, mahina pero tapat kong tugon. But she's special at ayaw ko siyang mawala. Tumango lang si Dad at may pangunawa ang nakasulat sa kanyang mukha. Kaya nga kita kinausap. If you really care for her, give her chance to fulfill her dreams. Lalo na at hindi mo pa sigurado kung anong nararamdaman mo para sa kanya. Kapag sigurado ka na dyan, then go pursue her. Hindi agad ako nakasagot. Ilang saglit pa ay bumuntong hininga ako. Okay, Dad. Iwasan mo munang magsama kayo sa isang kwarto, lalo na at hindi pa naman kayo kasal. Yes, she's super smart pero bata pa rin siya, mapusok pa yung mga nasa ganyang edad. You're at the right age to know better, so ikaw na yung mag-control sa sarili mo. Hindi natin siya pinatira dito para sa kasiyahan mo. Ipinagkatiwala siya sa atin ng pamilya niya para protektahan and lead her to the right path. Tanging-tango lang ang naisagot ko. I agree with everything he said, pero ngayon ko lang parang naunawaan ang bigat ng responsibilidad na nakapatong sa aking balikat. Tumayo si Dad at lumapit sa akin. Ipinatong niya ang isang kamay niya sa aking balikat. Son, ang tunay na nagmamalasakit, marunong maghintay ng tamang pagkakataon. Ani Dad at sa kanya ako iniwang mag-isa dito sa loob ng opisina. Ilang saglit din akong nakatingin sa kawalan habang tinitimbang ang lahat. Maya-maya pa ay isang napakalalim na hininga na naman ang aking pinakawalan. Nang lumabas ako ng office ni Dad, ay naglakad ako pabalik sa silid ni Gigi. Pero nang nasa tapat na ako ng pintuan, nahinto ako sa tangkang pagpasok. Lang sandali rin akong nakatitig sa pintuan, iniisip kung tutuloy ba ako, at nang makapagpasya ay tumalikod ako at naglakad patungo sa aking silid. Napaupo ako sa gilid ng kama habang malalim na namang nag-isip. Kagaya ng sabi ko kay Dad, hindi pa ako sigurado sa naramdaman ko ngayon. Napahilot ako ng sentido. Ito na ba ang karma sa pagiging babaero ko? I'm such a jerk, I can't even trust myself anymore. Paano kung masaktan ko lang siya? Now that I know how she feels about me, the temptation between us will only grow stronger and they might cross lines, shouldn't. Lalo na't sa tuwing magdidikit kami, yung Hood reacts to her instantly. Baka nga mamaya o bukas makalawa, may mangyari na ulit sa aming dalawa. Napahilamos ako ng mukha sa kamalakas na nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I need to distance myself from her at hindi ko yun magagawa kung nasa isang bubong lang kami. Dun muna ako sa kondo ko pansamantala. Hopefully, it gives me the space to think through and understand what really feel for her. Pero pagdating ko sa kondo, sumalubong naman sa akin ang katahimikan. Dito talaga ako tumutuloy kapag gusto kong magpalipas ng stress. Pero this time parang lalo lang yata akong nai-stress kaya uminom ako ng beer.
Nakakadalawa bote pa lang ako nang magpasya akong umalis, hindi ko na kinaya ang katahimikan kaya bumalik ako sa mansyon. Nagulat man akong makitang magkasama ng aking ina at si Gigi, nawala bigla ang aking pag-aalala na iwan ko muna siya sa mansyon na mag-isa. Mukhang tuluyan nang ang nakuha ni Gigi ang loob ng lahat ng tao sa mansyon, including Remo. At this point, I wouldn't be surprised if the next thing she does is win over my dad's people and eventually the entire company, na siyang gusto talagang mangyari ng aking ama. Mukhang inihanda nga talaga siya ni Drake sa mundo nila ni Dad. With her sharp and natural skills, kayang-kaya na niyang makipagsabayan sa mga batikan sa mundong ginagalawan ng aking ama. At this point, parang formality na lang ang college, just a final step to make everything official. Kaya nga sa tingin ko tama lang ang naging desisyon ko to move out, lalo na nang makita ko kung paano siya nag-react dahil sa pagkain na dinala ni Nurse Grace. This is not the first time na nagdala si Grace ng pagkain, pero sa lahat ng pagkakataon si James lang naman ang kumakain nun. Sa nakita kong reaksyon ni Gigi, isang bagay ang sa tingin ko ay nakaligtaang ihanda ni Drake, something they didn't see coming. They never consider what would happen if Gigi's heart started to beat for someone.